Kamusta mga kapatid, kaibigan ko at kumpare? Here we go, Boruto time skip naman tayo mga pare koy. At syempre paalala lang uli, itong video ngang ito, para nga lang doon sa mga hindi pa nakakahabol sa kwentong ito. At syempre ang purpose nga din nito is makompleto natin yung mga full review ng bawat chapter. Iba kasi ang full review guys, mas well detailed siya kumpara sa spoilers. Sa full review kasi tinatalakay yung buong pangyayari. Bagamat may review na nga din tayo nito noon, pero hindi kasi well detailed yon mga pare koy. Kapiraso lang yun. Kaya sana malinaw to mga pare koy, no? At wala na sana magtatampo. At kaya tara na nga mga sir at umpisa na nga natin ng talakayang ito. Boruto time skip to Blue Vortex Chapter 9. Humanoid 10 tails na si Jura nagpakawala nga ng isang Bijutama na ibabato niya nga dito kay Shikadai. Ayan na! Bang! Ano na kaya ang nangyari kay Shikadai mga pare koy? Boruto Uzumaki, binasic or minani-mani lang itong si Kawaki. Bang! Talsek turpit lipad nga itong si Kawaki mga boy. So ilan lamang yan mga sir sa mga kaya-ayang pangyayaring pinakita dito sa Boruto time skip to Blue Vortex Chapter 9 full review. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay ito nga sila Shikadai, Chocho at Inujin. At para naman sa first panel ng chapter na ito, dito nga pinapakita yung continue sa nakaraan. Nakaharap na nga nila dito sila Jura at Hidari at dito nga ay sinasabi sa kanila na akala nga daw nila na ang kanilang hinahabol ay si Naruto. Na kaya kung iisipin nga daw nakakamangha ito o nakakagulat dahil nga daw na imbis si Naruto isang maliit na babae nga daw ang kanilang natagpuan. At kaya kaalinsabay nga din yan dito nga kumilos na nga rin si Shikadai at dali-dali nga din nitong kinontak o tinawag ang sensory unit na inireport nga din niya dito na may dalawang nilalang nga daw dito na pumasok nga sa kanilang bayan na walang permiso at kaya mukhang kinakailangan nga daw nila ngayon ng isang backup. At kaya nga matapos nga din yan tinanong na nga din ni Shikadai itong si Jura na bakit nga ba daw sila naparito at ano nga ba daw ang kanilang hinahanap. At kaya kaalinsabay nga din ng tanong na yan dito nga bigla na nga rin naglabas si Jura ng isang libro na may biglaan nga din itong binasa at sinasabi nga niya dito na tama nga daw. Ang lalaking ito na nagsasalita nga daw ngayon ay siya nga daw itong si Shikadai Nara, nakabilang nga daw sa Team 10 na pinamumunuan nga daw ni Muigi. At siyang anak nga din daw ng current Hokage na si Shikamaru na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Shikadai na ano naman daw kung magkaganon. May gusto nga ba daw sabihin itong si Jura sa kanyang ama na si Shikamaru na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na sa totoo nga lang daw ang ipinunta nga daw nila dito ay si Uzumaki Naruto. Pero kaya nga lang daw nagulat nga daw sila sa kanilang nakita o natagpuan na siyang sinabat naman dito ni Inujin na kanya nga sinasabi na imposible nga daw ang bagay na yun dahil matagal na nga daw nawala dito ang kanilang ikapitong Hokage na si Naruto, lalo 3 taon na nga din daw kasi ang nakalipas. Na siyang sinabat naman agad dito ni Shikadai na sinigawan nga nito si Inujin na sinasabi nga nito na hindi nga daw dapat malaman ni Jura ang bagay na yun. Na kaya nga dyan dito nga sinabi na nga rin ni Jura na kaya naman pala daw ganun. Kaya naman pala daw na hindi nila mahanap si Naruto dito sa iba't ibang parte ng village dahil lang chakra signature nga daw ng Nine Tails ay nandirito nga daw sa batang babae na kaharap nila ngayon. Na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi na nga rin ni Shikadai na ipaliwanag nga daw sa kanila nitong ni Jura na ano nga ba daw ang kinalaman ng Nine Tails kay Himawari. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na hindi nga rin daw niya alam na mukhang totoo nga rin daw talaga na ang mundong ito patuloy nga daw ang paglago ng mga katanungan sa magkabilabilang banda. At yan nga rin daw ang dahil kung bakit nagustuhan niya ito. At kaya nga dahil din sa mga salaysay na yan kaalinsabay nga din niya dito nga pinapakita na biglaan nga din gumamit ng wood release itong si Jura na siyang ipinang corner nga niya dito kay Himawari. Bang! Nadali-dali nga rin itong nagsilaki at mangyaring inipit na nga agad nito si Himawari na kaya nga dahil din dyan dali-dali na nga din agad na nagsikilos itong sila Shikadai at Inujin na nag-release nga agad si Shikadai dito ng Shadow Paralysis Jutsu na pinagapang nga agad niya dito sa puno na kaalinsabay niyan nag-release na nga agad dito si Inujin na kanyang isang jutsu na ito ngang itsurang kameleon at nangyaring kinuha nga agad nito si Himawari na naalis nga nito sa puno na siyang inabangan o sinalo nga agad dito ni Chocho bago pa nga bumagsak sa lupa si Himawari. At kaya nga dahil din yan sa pinakita nila dito nga muling namangha itong si Jura dahil nga daw sa pinakita nilang coordination or sa teamwork para isalba nga daw ang kanilang kaibigan. Pero bilang isang babala at bilang disrespect sa kanilang pagtutulungan na ang buong layon lang naman daw nila is makuha nga daw si Himawari at wala din naman daw silang plano about sa Team 10. At kaya kung magkagayon nga daw na kung mangyaring magpapatuloy nga daw na makialam itong Team 10 mukhang wala na nga din daw choice sila Jura kundi ang umatake na nga lang din daw sa kanila. Ngunit subalit datapwat habang kinakausap nga sila ni Jura dito bigla nga ring tinawag si Shikadai dito ng kanyang ama na si Shikamaru at tinanong nga nito sa kanya na kamusta nga ba daw siya, ano na nga ba daw ang balita. Na sinabi naman nito ni Shikadai na ang target nga daw ng mga halimaw na to ay si Himawari. Hindi pa nga din daw nila matukoy yung pinakadahilan pero masabi na nga din daw niya ng isang bagay na malinaw na ang pakay o layon nga daw ng mga yon ay ang Nine Tails. At matapos nga ipakita ang mga panel na yan lumipat naman ng eksena dito kay Kawaki na natutulog pa nga rin matapos nga kasi siyang balagbagin ni Jura. Mamen, wala pa nga rin siyang malay. Sleep well talaga si tropa.
kalinsabay nga niya dito nga pinapanood siya ni Amado at tinatanong nga din nito na sino nga ba daw itong halimaw na to. At matapos namang ipakita yan ay lumipat naman ang panel dito sa isa nga sa mga lumang hideout ni Orochimaru na nandito nga si Boruto na hawak-hawak ang kanyang kamay habang kasama naman niya dito itong si Kashinkoji na sinasabi nga sa kanya na nag-umpisa na nga daw gumalaw ang mga kalaban. Dahil nga dito pinapakita rin sa kasunod na panel na itong palaka ni Kashinkoji ay tinitignan nga nito ang mga bangkay na ninja na ginamitan nga ni Jura ng wood style. At balik nga uli sa hideout dito nga muling kinumpirma ni Boruto na kung nasa Konoha nga ba daw sila. Na siyang sagot naman ni Koji dito na oo at sabay dagdag ni Koji na isang simbolo na triangle. At kaya nga mula nga din dyan dito nga pumesto na nga si Boruto at ito nga ay nag-activate o gumamit na nga ng kanyang flying Raijin Jutsu upang puntahan nga ang lokasyon na sinabi sa kanya ni Koji. At matapos nga niyan balik naman ang eksena dito kay Shikadai na itinanong nga nito kay Jura na hindi baga sinabi nga lang daw ni Jura kanina na naparito nga daw siya upang sundan nga daw o hanapin si Naruto. Pero ngayon nga daw bakit nga daw si Himawari ang hinahanap nito? Na parang kang sinabi naman sa kanya ni Jura na ang sinusundan nga daw nila is yung Nine Tails mismo. Pero nangyari nga daw kasi na bigla nilang naramdaman yung chakra signature ng Nine Tails kay Himawari Uzumaki. Na kaya nga dahil din dyan dito nga napaisip itong si Shikadai na bakit nga daw ganun? Papaano nga daw nangyari? At saka sa pagkakaalam nga daw ni Shikadai ay namatay na nga din daw kasi ang Nine Tails. Na kaya nga dahil din sa mga impormasyon na yan ay dito nga nabahala o kinabahan na nga rin itong si Himawari sa kadahilanan na involved nga rin kasi siya sa usapan dito. Na kaya buti na nga lang inandito si Chocho at pinakalma nga niya dito si Himawari. At sinabi pa nga nito kay Hima na wag na nga daw ito mag-alala dahil mga false alarm nga daw ito or mga false information or mga maling detalye nga daw patungkol sa kanya. Pero muli ngang idinagdag dito ni Jura na katulad nga lang din daw na sinabi niya kanina miski sila nga din daw nagulat pero kinakailangan pa nga din daw nila malaman ang katotohanan. Umiiral pa rin naman daw ang sitwasyon na to at kaya kahit isang kasagutan nga daw ay kailangan nila at yun nga daw ang paglamon dito kay Himawari Uzumaki. At kaya mula nga din dyan dito nga nagsimula na nga rin maglakad itong si Jura na sinasabi nga din nito na winarningan na nga daw niya itong sila Inoshikacho na wag na nga itong makialam. At kaya nga dahil sa delikadong sitwasyon na yan dito naman sa kabilang banda dali-dali na nga rin pinag-utos ni Shikamaru na back-upan na nga agad ng Team 10 sa kanilang lokasyon. Pero kalinsabay naman yan dito nga tinawag si Shikamaru ng isang palaka na nasa kanyang likuran at sinabi nga nito sa kanya na kumonekta nga daw siya kay Ino dahil nakapasok na nga din daw si Boruto sa Konoha. Nakalinsabay naman yan dito nga pinapakita nga rin na itong si Kawaki ay nagkamalay na nga at dito nga isinasabi sa kanya ni Delta na sa wakas ay nagkamalay na nga daw itong si Kawaki na kaya sana wag na nga din daw siyang pag-alalahanin nito dahil papaano nga daw niya haharapin sa Ada kapag napahamak o namatay nga daw itong si Kawaki. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Kawaki na tumigil na nga daw itong si Delta sa kakadaldal sa kanyang tenga. Magaling naman na din daw ang kanyang sugat. Pero sinabi naman sa kanya dito ni Delta na hindi nga ba daw narinig ni Kawaki na nakabagsak o mababa nga daw kasi ang kanyang regeneration ability ngayon na kaya ibig sabihin nga lang din daw na dapat nga daw kasi na hindi nagpapadalos-dalos si Kawaki. Ngunit subalit datapwat na habang sinesermonan nga siya dito ni Delta kaalinsabay nga din yan may bigla nga napansin dito o naramdaman si Kawaki dahil nang sabihin nga sa kanya ni Delta na aalis na nga daw sila sinabi naman ni Kawaki dito na sandali nga daw dahil nga daw mukhang merong dumating at ito nga daw ay isang hindi imbitadong tao at ang taong ngang ito ay wala ngang iba kundi itong si Boruto Uzumaki at tinititigan nga nito yung mga tao o mga ninja na tinuhog ni Jura gamit ang Mukton Jutsu na habang nakatayo naman siya dito sa bubungan kaalinsabay nga din yan bigla nga rin siyang tinawag dito ni Shikamaru at sinabi nga nito sa kanya na nasa isang pribadong pag-uusap nga daw silang dalawa gamit nga daw uli ang linya ni Inuya Manaka at sa pagpapatuloy nga dito nga sinabi ni Shikamaru kay Boruto na may dalawang kalaban nga daw at mukhang ito nga daw yung tinutukoy ni Boruto na mga Divine Trees. Ang pinupunteriya o hinahanap nga daw ng mga to ay ang kanilang ama nga daw na si Naruto pero sa ibang kadahilanan naman daw ang pinupunteriya o tinatarget na nga daw ng mga to sa ngayon ay ang kapatid nga daw niya na babae na si Himawari Uzumaki na kaya nga dahil din dyan napaisip nga din dito si Boruto na bakit nga daw ang kanyang bunsong kapatid na sinabi o sinagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na mukhang involved nga daw kasi o may kinalaman nga daw kasi dito ang chakra ng Nine Tails. Pero habang nag-uusap nga sila Shikamaru at Boruto dito dito naman sa kasunod na panel mga pare ko pinapakita nga din dito na ito ngang si Kawaki sa wakas ay natagpuan na nga din si Boruto na inire-report nga din nito sa sensory unit na nandirito nga daw si Boruto ngayon sa kanyang kinalalagyan na malamang na inerase o tinago nga daw ni Boruto ang kanyang chakra signature dito nga daw sa kinalalagyan ng mga ninja o mga jonin na nagkandamatay. At matapos nga mag-report ni Kawaki dito kaalinsabay nga din yan itinanong na nga rin ni Kawaki si Boruto na ano nga ba daw ang ginagawa o hinahanap nito dito at yung mga halimaw nga daw na yon kaibigan o mga tropa nga ba daw yun ni Boruto na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Boruto kay Shikamaru na panandalian na muna daw niyang puputulin ang connection nila dahil nahanap nga daw kasi siya ni Kawaki at nang maputol na nga dito nga sinabi na nga rin ni Boruto kay Kawaki na ano nga ba daw yung tinatambay-tambay dito ni Kawaki sa kalagitnaan ng pag-atake ng mga kalaban sa bayan ng Konoha na sinagot naman sa kanya dito ni Kawaki na wag nga daw baliktarin ni Boruto ang usapan dahil kung tutuusin si Boruto nga daw ang tunay na kalaban na siyang sagot naman ni Boruto dito na tama na nga raw dahil ang pinaka-priority nga daw nila ngayon is yung harapin yung kanilang mga kalaban at kung gusto nga
daw ni Kawaki na makipagtulungan. Welcome nga daw siya kay Boruto. Na sinabi naman ni Kawaki dito na inaasar nga ba daw siya nitong ni Boruto, na kaya nga dahil na bad trip din si Kawaki, mula nga niya bigla itong gumamit ng jutsu at inatake nga si Boruto ng mga Black Rods na siyang madali naman nang iwasan ni Boruto, at dali-dali nga lang din itong lumapit kay Kawaki na habang patuloy nga din siyang inaatake dito ni Kawaki. Men, iniiwasan nga lang ito ni Boruto na walang kahirap-hirap, at kaya mula nga din dyan na magkalapit na nga sila at nangaatake na nga uli itong si Kawaki sa kanya. Mula nga dyan ipinapakita nga rin dito sa kasunod na panel na dinikitan nga lang siya ni Boruto dito at gamit nga lang ang isang simpleng atake. Ayan na nga, bang! Talsik turpit nga itong si Kawaki mga pare koy, at nangyaring namilipit na nga lang ito sa sakit na nakahiga na nga lang sa lapag at wala nga itong magawa, at sabay simpleng trash talk nga ni Boruto dito kay Kawaki na sinabi nga niya dito na nakakaawa nga daw si Kawaki dahil hindi nga ba daw ito nagde-training o nagsasanay, na siyang sinabat naman dito ni Delta nagaano nga ba daw kadalas na nagsasanay o nagde-training si Boruto, pero kaalinsabay nga din ng bagay na yan. Dito naman sa kasunod na panel mga pare koy ay pinapakita nga na bigla nga nag-activate ng karma itong si Kawaki, at kaya nga dahil din dyan dito nga pinapakita nga din na biglaan na nga din na kusa na nga ding lumabas yung karma dito ni Boruto, na habang sinasabi naman sa kanya dito ng kasama niyang panaka dahil nga daw ang karma nila ay nagre-resonate, na kaya kinakailangan na nga daw ni Boruto na umalis at lumayo o dumistansya muna kay Kawaki, or else mawawalan nga daw ng control si Boruto sa kanyang karma. At kaya nga dahil din sa pangyayaring yan, mula nga din dyan ay napilitan na nga rin si Boruto na lumayo, at siya nga ay napilitan na nga rin lumipad. Nakaalinsabay naman yan dito nga tinitignan ni Kawaki ang kanyang kamay, na napaisip nga din siya sa isang bagay na mukhang hindi pa nga daw kayang kontrolin ni Boruto ang kanyang karma. So ayun nga no mga pare koy, hirap pa pala o hindi pa pala kayang gawin ni Boruto na makontrol ang kanyang sariling karma. Kaya for now masabi nga din natin na disadvantage ito ni Boruto laban nga dito kay Kawaki. But anyway mga pare koy, matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan, lumipat naman dito o bumalik naman ang panel dito kali Inujin at Himawari na nakasakay nga ito sa isang malaking ibon na siyang jutsu nga ni Inujin. At mula naman dito sa ibaba, habang chill nga lang na nakatayo dito si Jura, mula nga din dyan ginamitan nga siya dito ni Shikadai ng isang jutsu, isang shadow jutsu na pinulupot niya nga dito sa katawan ni Jura. Ngunit subalit datapwat, habang hinuhold niya nga dito si Jura, kaalinsabay naman yan dito nga pinapakita nga rin na nag-recharge nga si Jura ng isang Bijudama, at kaya mula nga dyan dito nga nagulat itong si Shikadai. Pero mabuti na nga lang na bago pa ito ibitaw ni Jura, mangyaring nakaabot pa nga dito si Chocho at nagawa niyang maitulak itong si Jura. Man, muntikan ka na talaga doon. At kaya mabuti na nga lang at nalihis ang ataking ito. At kaya nga dito sa kasunod na panel pinapakita heto na. Bang! Isang napakalakas na pagsabog nga ang nilikha ng ataking yun na nangyari nga dito sa hindi kalayuan. At nang unti-unti na nga humupa ang napakalakas na pagsabog dito, kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita nga rin itong sila Sarada at Sumire na dali-dali na nga tumatakbo papunta nga dun sa malakas na pagsabog, na sinasabi nga rin ni Sarada dito na pakiusap nga daw na sana nga daw si Himawari at ang Team 10 ay nasa maayos na kalagayan. Pero dahil nga may ibon jutsu itong si Inujin, mula nga din dyan dito nga pinapakita na nangyaring dinakmangan ito si Chocho at Shikadai upang mangyaring mailayo na nga din ito kay Jura. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga sinabi ni Hidari kay Jura na nangyaring nakakalayo na nga daw ang Team 10. Okay nga lang ba daw ang bagay na yon? Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Jura na ang target nga daw nila ay si Himawari Uzumaki. At mukhang alam nga din daw ng Team 10 na kung ano nga daw yung kinakailangan nilang gawin. At yun nga daw ang bagay na ilayo si Himawari sa kanila. Na kaya mas pinipili nga daw ng Team 10 ang manatili nga daw sa panganib at mapadpad ang kanilang buhay sa isang kamatayan. Na kaya nga sinabi dito ni Hidari na tolongges nga daw ang Team 10. Wala nga daw silang mga utak, na sinabi naman sa kanya dito ni Jura na hindi nga raw totoo ang bagay na yon. Sa kadahilanan na may isang bagay nga daw kasi na nagtutulak sa kanila na gawin nga daw ang bagay na yon. At yun nga daw ang kanilang survival instinct, na bukod pa nga daw dyan, isang kahalintulad pa nga din daw nito is yung mahalagang impormasyon nga daw na nakuha nila sa mga yon. At kaalinsabay nga din yan na makalayo na nga ang Team 10 dito. Dyan nga pinag-uusapan nga din nila na kung sakaling tinamaan nga daw talaga sila ng ataking yon, malamang tonas na nga din daw sila at wala na nga din daw natira sa kanila. Pero as long nga daw nakasama nila o nasa kanila si Himawari, malamang na hindi nga daw sila aatakihin na mga yon na kahit sa anumang paraan. At kaya mas magandang maghintay na nga lang daw sila kung ano nga ba daw ang mga susunod na gagawin nito or mga susunod na plano. At kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi na nga rin ni Chocho na kung saaling paraan man daw, hindi baga mas maganda naman daw na kung aalis sila o lalabas sila ng bayan ng Konoha, na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Shikadai na magandang idea nga daw yon, na kaya mangyaring ililid nga daw nila na para nga daw sila sundan na mga yon palabas nga daw ng bayan ng Konoha. Pero bigla naman ang salita dito si Himawari na kanya nga
sinasabi na kung maaari nga daw ay ilapag na nga lang din daw siya ni Inujin sa isang tabi at iwanan na nga lang daw siya ng mga to dahil tatakas na nga lang daw si Himawari ng mag-isa na siyang hindi naman pinayagan dito ng Team 10 na kaya ano nga ba daw ang mga pinagsasabi nitong ni Himawari dahil pag nagkataon itiyak na mahuli nga daw siya ng mga kalaban na siyang sinagot naman dito ni Himawari na parehas lang naman daw kasi ang mangyayari. Masyado nga daw kasing malakas ang mga kalaban na kaya posible nga din daw kasi na madamay silang tatlo. At habang nagsasalaysay nga o nagsasalita nga dito si Himawari sa kanyang mga kasama, kaalinsabay nga din yan ay biglaan na nga lang din na nalipat ang diwa ni Himawari at nangyaring ang lugar nga na kinalalagyan niya ay nagbago. Nakaalinsabay nga din yan dahil nga nalipat ang kamalayan ni Himawari. Dito nga tinatanong ni Shikadai si Himawari na anong na nga ba daw ang nangyari dito? Ano nga ba daw ang nangyari dito kay Hima? At kaya mula nga dyan mga pare ko dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita nga na itong isang nilalang nga na nasa likuran nga ni Himawari na sinasabi nga din dito na magandang kalungkutan nga daw. Hindi nga rin daw niya akalain na dadalhin nga din daw siya ng 10 tails dito. At nang pagkalingon na nga ni Himawari dito sa kanyang likuran mula nga dyan dito nga pinapakita nga rin na sinasabi nga nitong nasa likuran niya na itong maliit na batang babae nga ba daw. Nakikilala nga ba daw siya neto? Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Himawari na hindi baga siya nga ba daw ang 9 tails. So ayan nga mga pare ko ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating full review ng chapter 9 ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. Kurama the 9 tails yan mga pare ko. QB muli ngang nagbabalik at dito na nga sa anak ni Naruto na si Himawari Uzumaki. The legacy continue mga sir. At hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video patungkol nga dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex. Maraming salamat guys, keep safe palagi, sana'y nag-enjoy kayo. Anime Tagalog talakayan ng papaalam.